Bagong arc, kaya bagong kapangyarihan na naman ang tataglayin ng apat nating mga bida. Kung inyong mapapansin mga idol sa bawat arc ng Hunter x Hunter, nagkaroon ng power-ups ang ating mga bida. Mula sa mga pangkaraniwan nilang kakayahan sa Hunter Examination arc, natuto sila ng Nen sa Heaven's Arena arc, nadiskubre ang kanilang mga abilidad sa York New City arc, at mas lalong lumakas ang kanilang mga Nen ability sa Chimera Ant arc. Ngayon, papasok ang kwento sa bagong yugto. Ito ang Dark Continent arc. Pero kahit malayo pa ang parting ito ng istorya, inihanda na ng author ng kwento na si Togashi ang magiging new powers ng ating mga bida na kinakatawan ng mga kayamanan sa Dark Continent. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat isang kayamanan sa Dark Continent na mas magpapalakas sa apat nating bida. Tapusin nyo ang video dahil mas lalo kayong hahanga sa talino at galing ni Togashi sa paglikha ng power system ng Hunter x Hunter. Ang unang power-ups na pag-uusapan natin ay tinataglay ng batang Zoldyck na si Killua. Si Killua Zoldyck ang pinakamalakas sa apat na bida kung pag-uusapan natin ang mga unang parte ng istorya. Ang rason nito ay dahil sa mga pagkasanay na pinagdaanan niya bilang assassin simula noong siya'y isinilang. Sa murang edad, kaya na ni Killua na tumalo ng mga mandirigmang kalahok sa Heaven's Arena. Lagpasan ng kakayahan ng halos lahat ng mga examinees ng Hunter Examination, at kahit bata pa lamang, kaya na ni Killua na pumaslang ng mga taong doble o triple ang edad kumpara sa kanya. Ang lakas na ito na tinataglay ni Killua bilang isang assassin ay mas lalo niyang napaunlad matapos niyang mabuksan ang kakayahan niya sa paggamit ng Nen at sanayin ang kapangyarihan sa tulong ng kanilang mga Nen Masters na sila Wing at Biscuit. Ang pinagdaanang training ang nagpaalam kay Killua ng kanyang pagiging transmuter o mga Nen users na may kakayahang baguhin ang katangian ng kanilang aura patungo sa iba't ibang elemento o bagay. Ang Nen type na ito ang tumulong kay Killua upang magkaroon ng kakayahang baguhin ang katangian ng kanyang aura upang maging kuryente. Isa itong komplikadong Nen ability mga idol, pero nabuo ng bata agad dahil sa maraming taong pagkuryente sa kanya bilang parte ng training ng mga Zoldicks. Madalas na ginagamit ni Killua ang kanyang Nen para kuryentehin ang kanyang mga kalaban sa oras na mahawakan niya ito. Pero minsan, napapaglakbay ni Killua ang kuryente sa kanyang yoyo na gawa sa special metal alloy o di kaya naman ay sa ere na parang isang kidlat. Hindi ito nakamamatay o nakakapinsala ng lubusan kapag tumama sa kalaban. Ganun pa man, nasasaktan pa din ang mga target na Killua sa kanyang kuryente at minsan pa nga ay napaparelisa sila dahil sa mataas na boltaheng binibitawan ng bata sa kanyang mga pag-atake. Makalipas ang maraming buwan, matapos matutunan ng paggamit ng Nen sa pakikipaglaban, humarap si Killua sa iba't ibang klase ng katunggali na mas humasa sa kanyang kakayahan. Nagresulta sa pagkabuo niya ng kanyang Nen ability na tinatawag na Godspeed. Ang Godspeed mga idol ay nahahati sa dalawang pangunahing abilidad. Ito ang Whirlwind na nagpapahintulot kay Killua na magkaroon ng automatic na pagkilos depende sa kung paano niya pinrograma ang kuryenteng nakabalot sa kanyang katawan. At ang sunod naman ay ang Speed of Lightning na nagpapanatili sa kakayahan ni Killua na kontrolin ang kanyang katawan habang pinapabilis ito ng kuryente. Sobrang angas ng Godspeed mga idol dahil ito lamang naman ang Nen ability na ginamit niya upang harapin ang tatlong Royal Guards ni Meruem. Sino ba namang makakalimot mga idol noong sunod-sunod na nagbitaw si Killua ng pagkuryente sa katawan ni Yuppie habang iniiwasan ang pag-atake ng Royal Guard? Sinunog niya din ang malaking clone ni Shia Poof kaya bigo itong makalapit sa kanya. At nasabayan din ni Killua ang mabilis na pagkilos ng walang buhay na katawan ni Neferpitou kaya naitulak niya ang kaibigan na si Gon mula sa mas malalang pinsala na pwedeng idulot ng Royal Guard. Lahat ng ito ay nagawa ni Killua dahil sa kuryente ng kanyang Godspeed. Bagamat napakaganda at kapaki-pakinabang ng Godspeed, meron naman itong isang malaking problema at ito ay ang pagkaubos ng aura ni Killua na maaari niyang gamitin para maging kuryente. Nangyayari ito sa tuwing ginagamit ni Killua ng tuloy-tuloy ang Godspeed. Ang mahirap pa dito, hindi alam ni Killua kung paubos na o kung kailan mauubos ang kuryente sa kanyang katawan. Kaya minsan ay nalalagay siya sa alanganin kapag biglang napuputol ang kuryente na meron siya habang nasa kalagitnaan ng laban. Ang kahinaang ito ni Killua ay nasusolusyonan niya kapag nagre-recharge siya sa pamamagitan ng pagkuryente niya din sa kanyang sarili gamit ang mga source ng electricity. Halimbawa dyan ang mga taser o mga kable ng Meralco. Yun nga lamang, kung gaano kadami ang kuryenteng tinanggap ng kanyang katawan, ganon din kadami ang kuryenteng pwede niyang gamitin sa pakikipaglaban gamit ang Godspeed. Kung pwede lamang sanang nakakonekta ang katawan ni Killua sa linya ng kuryente habang siya nakikipaglaban, o kung posible lang na magdala siya ng isang bagay na makapagbibigay sa kanya ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente, masusolusyonan ang kanyang problema. Ang pagresolba sa limitasyong ito ng Godspeed ang sa tingin ko magpapakilala kay Killua ng isa pang power-ups bilang karakter at magbibigay sa kanya ng kayamanang matatagpuan lamang sa Dark Continent. Ito ang Anman Drak.
Ang unmanned rock mga idol ay isang klase ng mineral o batong kayang lumikha ng kuryente sa oras na ibinabad sa tubig. Ayon sa kwento, ang isang maliit na butil ng unmanned rock ay kayang makalikha ng 20 megawatts ng kuryente sa loob ng isang araw. Ang enerhiyang ito ay kayang magsuporta sa konsumo ng kuryente ng halos 50,000 hanggang 80,000 kabahayan sa Pilipinas sa loob ng isang oras. Sa madaling salita, kung makakakuha siguro ang isang tao ng unmanned rock na kasing laki ng kamay, maaari na nitong masuportahan ng kuryente na kinakailangan ng isang buong syudad. Isipin nyo mga idol, kapag nagawa ni Killua na makapunta sa Dark Continent at makakuha ng unmanned rock, pwede niya itong ilagay sa isang kwintas na mayroong maliit na pendant na naglalaman ng tubig. Sa paraang ito, magkakaroon si Killua ng hindi maubos na supply ng kuryente sa tuwing isusuot niya ang kwintas na mayroong unmanned rock at magagamit niya ng walang hinto ang kanyang Godspeed, isang klase ng power-ups na imposible ng pigilan. Ang pangalawang power-ups na pag-uusapan natin ay ang tataglayin ng isa pa nating bida na si Leorio Paradinite. Ang binata ang pinakabihira nating makita na bida sa istorya sapagkat kadalasan mas umiikot ang kwento kanila Gon, Killua at Kurapika, habang si Leorio ay hindi man lamang nagkaroon ng sariling arc. Sa kabila ng kaunting screen time, si Leorio ay karapat-dapat pa ding maging bida ng istorya dahil ito sa kanyang nakabibilib na lakas. Matatandaan na nagawa ni Leorio noon na mabuksan ang ikalawang testing gates ng pamilyang Zodic na mayroong bigat na 8 tonelada. Samantalang sila Kurapika at Gon ay ang unang pinto lamang na nagawang pagalawin. Nangangahulugan na pagdating sa natural na pisikal na lakas, mas lamang noon si Leorio kung ikukumpara kanila Gon at Kurapika. Bukod dito, pinuri din ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero ang kakayahan ni Leorio na ayon pa nga sa matanda, mas lamang daw sa Leorio nang galing sa pakikipaglaban kumpara kay Bodoro na isang martial artist. Higit sa lahat, makikita pa natin ang kakayahan ni Leorio sa eksena kung saan hinayaan siya ni Hisoka na mabuhay imbis na isunod sa mga pinaslang nito. Nangangahulugan na nakikita ni Hisoka si Leorio bilang isang taong nagtatagli ng malaking potensyal para mas lumakas. Hindi nagkamali si Hisoka sa kanyang hula sapagkat meron niyang natatanging kakayahan si Leorio. Patunay dito ang pagpasa niya sa Hunter Examination, ang pagkatuto niya ng paggamit ng 9 kasabay ng pag-aaral ng medisina at ang pagkakaroon ni Leorio ng sariling nen ability na tinatawag na remote punch. Isa itong kakayahang nagpapahintulot kay Leorio na paglakbayin ng kanyang kamao patungo sa malayong distansya para suntukin ang kanyang mga target. Ayon kay Jing Freaks, ang kakayahang ito ay labis na naimpluwensyahan ng pag-aaral ni Leorio para maging doktor at maaaring hindi lamang ito ang kanyang nen ability na konektado sa medisina, kaya pinuri ni Jing ang galing ni Leorio sa paggamit ng nen. Sa kasalukuyan, ang ating bida ay nagsisilbi bilang board ng Zodiacs at tinatapos pa din ang kanyang kurso sa medisina sa ilalim ng paggabay ng doktor, Triple Star Disease Hunter at ang chairman ng Hunter Association na si Chidel Yorkshire. Kung inyong maaalala mga idol, si Leorio ay naglalayong maging doktor hindi lamang para malunasan ng iba't ibang klase ng sakit. Gusto niya ding gamutin ng libre ang mga taong walang kakayahang magpa-ospital. Ang pagkakaroon ni Leorio ng nen-ability na nabuo dahil sa pag-aaral niya ng medisina at ang layunin ng binata na gamutin ng mga taong may karamdaman ng libre ay nagpapahiwatig sa atin na makukuha niya ang isa pang kayamanan sa Dark Continent na magkakaloob sa kanya ng kapakipakinabang na power-ups. Ito ang Herb for All Illnesses o ang halamang kayang magpagaling ng lahat ng klase ng karamdaman sa mundo. Kapag napasa kamay ni Leorio ang Herb for All Illnesses, matutupad na din ang kanyang pangarap na lunasan ng iba't ibang klase ng sakit. At kung sakaling nakakuha siya ng maraming peraso ng halaman o di kaya ay nagawa nilang padamihin ang Herb for All Illnesses sa known world matapos nilang itanim, pwede na magamot ni Leorio ang kahit na sino ng libre hanggang meron pa silang Herb for All Illnesses. Ang pangatlong power-ups na pag-uusapan natin ay pagmamayarian ng ating bida na si Gon Freaks. Sa edad na 12 taong gulang, meron na agad si Gon na kakaibang mga kakayahan na nakuha niya daw dahil sa madalas na pananatili sa kagubatan ng Whale Island. Si Gon ay nagkaroon ng napakalino ng mga mata, malakas na pandinig at matalas na pang-amoy. Nagagamit niya sa iba't ibang sitwasyon lalo na noong kumuha siya ng Hunter Examination. Ang makakaibang pandaman na ito ng bata ay sinamahan pa ng nag-uumapaw na lakas ni Gon. Sa kabila ng payat at maliit na pangangatawan, kaya ng ating bida na humuli at bumuhat ng isang dambuhalang isda kagaya ng Master of the Swamp. Nagawa niya din kargahin sa kanyang likuran ng 3 examinist na sila Kurapika, Leorio at Ponzu habang pinipigilan ng kanyang paghinga. At dulot din ng pambihirang lakas ni Gon, napapatalisik niya ng higit sa 10 metro ang isang taong may higanting pangangatawan sa pamamagitan lamang ng isang tulak. Lahat ng ito ay nagawa ni Gon kahit hindi siya dumaan sa mahigpit na pagkasanay.
Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lalo siyang lumakas matapos mabuksan ang kakayahan niya sa paggamit ng Nen at madiskubre ang kanyang pagiging isang enhancer. Kung ating babalikan, matapos matutunan ng Nen, nagagawa na ni Gon na talunin ng iba pang Nen users na nahihirapan siyang kalabanin noon. Halimbawa dito si Guido na nagawa ni Gon na pabagsakin sa Heaven's Arena sa pamamagitan ng pagwasak sa bakal na prosthetic leg nito. Nakapagbigay din siya ng napakalakas na pagsuntok sa mukha ng kapwa niya hunter na si Hisoka. Pangyayaring lalong nagpalaki ng respeto ni Hisoka kay Gon. At higit sa lahat, natalo niya sa arm wrestling ang napakaraming kalalakihan sa Yorknew City. Ganon na din ang babaeng miyembro ng Phantom Troop na si Shizuku at ang swordsman ng grupo na si Nobunaga. Si Gon ang nangungunang karakter sa kwento na masigasig sa pagdiskubre ng kanyang kakayahan. Nagresulta ito para lalo niyang pagsumikapan ng pag-aaral ng kapangyarihan ng Nen at mabuo ang sarili niyang Nen ability na pinangalanan niya bilang Jajanken. Nahahati sa 3 abilidad ang Jajanken. Una dito ang Rock, ang pamalapitang abilidad ni Gon na maiahalin tulad sa isang suntok na pinapalakas ng Nen. Ang pangalawa ay ang Paper. Ito ang pangmalayo ang atake ni Gon na nabibitawan ng bata sa pamamagitan ng pagpapakawala ng bola ng Nen matapos niyang ibuka ang kanyang palad. At ang pangatlo ay ang Scissors. Ito ang abilidad na nagagamit ni Gon ang hindi lumalapit ng lubusan sa kanyang katunggali, sapagkat lumilikha si Gon ng isang espadang hahati at ihiwa sa kanyang mga kalaban. Ang 3 abilidad na bumubuo sa Jajanken mga idol ay nagawang matalo ang mga pinakamalakas na kalaban sa Hunter x Hunter. Halimbawa dyan ng mga Chimera Ants, ang bomber na si Gentru at ang Game Master ng Grid Island na si Razor. Ang mga katunggaling ito ay natikman ng bangis ng Jajanken, pero ang pinakanakaranas ng lakas nito ay walang iba kundi ang Royal Guard ni Neferpitou na tinuruan ni Gon ng leksyon sa pamamagitan ng kanyang Jajanken habang ginagamit ang adult form. Matapos bumuo ng isang panata sa pamamagitan ng kanyang Nen, nagawa ni Gon na hiramin ng lahat ng lakas na tataglayin niya pa lamang sa hinaharap upang magkaroon siya ng kakayahang sapat para talunin si Neferpitou. Sa sobrang tindi ng lakas ni Gon sa anyong ito, labis siyang kinatakutan ni Pitou dahil naramdaman ng Royal Guard na kapantay na ng Nen ni Gon ang tinatagli ng hari ng mga Chimera Ants sa si Meruem. Hindi nagkamali dito si Pitou sapagkat nagawa siyang talunin na tapusin ni Gon sa pamamagitan ng Jajanken nito sa kanyang adult form. Sa kabila ng matinding lakas, ang paggamit ni Gon ng kanyang makapangyarihang anyo ay may malaking kabayaran. At ito ay ang kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang layuning paslangin si Pitou, nanambalik ang katawan ni Gon sa dati, pero hindi na siya nagkamalay pa at nanatili sa pagiging comatose ng ilang araw. Nag-umpisa na ding mabulok ang kanyang katawan at nangailangan siya ng life support mula sa ospital upang hindi tuluyang mamatay. Buti na lamang, nakahingi ng tulong si Killua sa kanyang kapatid na si Aloka para magamit nila ang walang katulad na kapangyarihan ni Naneka sa panggagamot. Kung wala ito, hindi na muli natin makikita pa ang ating bida na si Gon. Sa madaling salita mga idol, magagamit lamang ni Gon ang kanyang adult form kung handa siyang mamatay o kung meron siyang katulad ni Naneka na magbibigay sa kanya ng ikalawang buhay. Dito, pumapasok ang isa pang power-ups na inilagay ni Togashi sa kwento at ang kayamanang makikita lamang sa Dark Continent. Ito ang Mother Solution for All Sorts of Liquids o Trinity Elixir. Sinabi ko sa inyo noon mga idol na ang yamang ito ay isang uri ng tubig na posibleng may 2 benepisyo. Una, maaaring may kakayahan itong linisin ng kahit na anong klase ng tubig para pwede itong inumin. At ang pangalawa ay may kapangyarihan ng Trinity Elixir na magkaloob ng ikalawang buhay sa kahit na sinong gagamit ito. Ibig sabihin mga idol, kung sakaling dumating ulit si Gon sa sitwasyon na wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang adult form, pwede niyang inumin o ibabad ang kanyang sarili sa Trinity Elixir para magamit ang benepisyo nito. Lilinisin ng makapangyarihang tubig ang kahit na anong sumpa na nakabalot sa katawan ni Gon. Papagilumin din ito ang lahat ng pinsalang tinamo ng bata at bibigyan ng Trinity Elixir ng ikalawang pagkakataon ang walang buhay na katawan ng ating bida. Ang pang-apat na power-ups na ibabahagi ko sa inyo ay ang tataglayin ni Kurapika. Siya ang isa sa 4 nating bida na mayroong lakas na hindi lamang nagmula sa pagkasanay o karanasan. Bagkos, nakuha ni Kurapika ang kanyang lakas sa dugo ng kurtang nananalitay sa kanyang katawan. Sa tuwing nakakadama ng matinding emosyon katulad ng galit at poot, nagiging kulay pula ang mga mata ni Kurapika at bumubugso ang pisikal na lakas na meron siya. Ito ang rason mga idol kaya kahit noong bata pa lamang, nagagawa na ni Kurapika ang mapabagsak ang 3 lalaking di hamak na mas malaki kumpara sa kanya. Ang karagdagang lakas na nakuha ni Kurapika dahil sa kanyang pagiging kulta ay lalong bumugso matapos ang malagim na kamatayan ng kanyang angkan sa kamay ng Phantom Troop. Kaya simula noon, ipinangako ni Kurapika na ipaghihiganti niya ang kanyang pamilya at papaslangin niya ang bawat isang miyembro ng Spiders bilang paniningil sa kasalanan ng grupo.
Ito ang layuning nagkumbinsi sa kanya para maging hunter at matuto sa paggamit ng Nen. Si Kurapika ay isang conjurer. Ibig sabihin, may kapangyarihan siyang lumikha ng mga espesyal na bagay sa pamamagitan ng Nen. Halimbawa dito ang mga kadenang napapalabas ni Kurapika sa bawat daliri ng kanyang kanang kamay. Merong kadena ang ating bida na nagagamit para makalikha ng malakas na paghampas, kadena na pwedeng gamitin para magpagaling, kadena na may kapangyarihang mang-agaw ng abilidad ng iba, at kadena na maaaring magpuwersa sa katawan ng mga miyembro ng Spiders para di makagamit ng Nen. Ang mga kadenang ito mga idol ay maayos na nagagamit ni Kurapika sa iba't ibang sitwasyon dahil sa kanyang lakas at talino bilang isang conjurer. Pero ang tunay na potensyal ng bawat kadena ay lumalabas kapag ginagamit ni Kurapika ang kanyang mga pulang mata. Sapagkat kasabay nito, nagbabago din ang Nen type ni Kurapika. Mula sa pagiging conjurer, nagiging isa siyang specialist at nagkakaroon siya ng bagong Nen ability na tinatawag na Emperor Time. Habang nasa epekto ng abilidad, pumapasok si Kurapika sa estado ng kanyang katawan kung saan nagagamit niya ang 100% lakas at kabihasaan ng bawat kategorya ng Nen. Ibig sabihin mga idol, magkakaroon si Kurapika ng dami ng aura ng mga enhancers, ng galing sa pagpapakawala ng Nen ng mga emitters, at ng kabihasaan sa pagkontrol ng mga bagay na tinataglay ng mga manipulators. Nagpapaliwanag ito kung bakit kapag nasa Emperor Time si Kurapika, nagkakaroon ng ibang kakayahan ng kanyang bawat kadena at napapalabas niya ang isa pong makapangyarihang kadena na pinangalanan bilang Judgment Chain. Ang kadenang pumigil noon sa pinuno ng spider na si Chrollo na makagamit ng Nen at ang kadenang tumapa sa buhay ng dalawang spiders na sila Uvogin at Pakunoda. Walang duda mga idol na napakagandang Nen ability ng Emperor Time, pero katulad ng kahit na anong malakas na abilidad sa kwento, may malaking kapalit ang paggamit ng Emperor Time. Ito ang pagkonsumo ni Kurapika sa kanyang lifespan. Dahil sa bawat segundong aktibo ang Emperor Time, nababawasan ng 1 oras ang buhay ng hunter. Ibig sabihin, kung gagamitin ni Kurapika ang kanyang Emperor Time dire-diretso sa loob ng 1 oras, mawawalan agad siya ng 5 buwan sa kanyang buhay. Habang gamit ang Emperor Time, lalong lumalapit si Kurapika sa kanyang kamatayan dahil sa pagkaubos ng kanyang lifespan. Ang kondisyong ito mga idol sa Emperor Time ni Kurapika ay kayang solusyonan ng isa pang power-ups na walang dudang inihanda ng may akda para kay Kurapika. Ito ang kayamanan sa Dark Continent na tinatawag na Nitro Rice. Ang butil na kaya magpahaba ng buhay ng kahit na sino makakakain ito. Kapag nagawa ni Kurapika na makakuha ng Nitro Rice sa Dark Continent at makain ito, hahaba ang lifespan na pwede niyang konsumuhin para magamit ng kanyang Nen ability. Halimbawa, kung papanawalaan natin na ang mga karakter sa Hunter x Hunter ay katulad ng mga tao sa tunay na buhay na meron lamang average na 70 taon bilang lifespan, sa tulong ng Nitro Rice, pwedeng umabot si Kurapika ng 100 taon o lagpas pa. Mas mahabang panahon na pwedeng isakripisyo para magamit ni Kurapika ang Emperor Time. Ang Unmanned Rock na magbibigay ng unlimited na kuryente kay Killua, ang Herb for All Illnesses na magpapahintulot kay Leorio na lunasan ng iba't ibang klase ng sakit sa mundo, ang Trinity Elixir na magkakalob ng ikalawang buhay kay Gon sa oras na malagay ulit sa panganib ang kanyang buhay, at ang Nitro Rice na magpapahaba ng lifespan ni Kurapika para hindi siya mamatay dahil sa kanyang Nen ability. Ang 4 sa 5 kayamanan na ito na matatagpuan lamang sa Dark Continent ay tugman-tugma sa kailangan ng ating mga bida para mas mapalakas ang kanilang abilidad. Kaya sigurado ako na napili o nilikha ni Togashi ang bawat kayamanan sa Dark Continent para sa 4 na pangunahing karakter ng istorya. Maaaring sa mga susunod na kabanata, makikita nating sumunod sila Gon at Killua sa Dark Continent. Makakasama muli nila dito sila Kurapika at Leorio. At isa-isa nilang hahanapin ang bawat kayamanan na mas magpapalakas sa kanila at magsisilbi bilang kanilang mga power-up sa Dark Continent. Ito po ang aking paliwanag sa bagong power-ups ng ating mga bida sa Dark Continent. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, ay wag po kayong mahihiyang magkomento sa baba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!